asahan mo tuwi na, ngayon at kailanman. Dahil kaya sa'yo nang maitadhanang ako'y isilang sa mundo, upang sa araw-araw ay siyang makapiling mo, upang ngayon at kailanman ikaw ay mapaglingkuran, Hirang. Yung pagiging tatay ko po, Father, actually po ako po ay may 4 na biological children. Isang babae at saka 3 lalaki. Pero I have several adopted children na lumaki sa amin. At ito nga po, yung isa, yung kasama ko ngayon, si Calvin J, CJ, ay sa amin na po lumaki. Sanggol pa lamang po siya, ay nasa amin na. Yung nanay niya ay amin din po na inampunong araw. Di ka na mag-iisa ngayon at kailanman. Sa hirap o ginhawa pa, asahan may kasama ka, sinta. Mga kapatid, welcome to the Music of the Gospel Sunday Reflection. At ito po ang napili nating pamagat ngayon sa linggong ito nating paglilinilayan dito sa 11th Sunday in Ordinary Time. Ang habag ng Diyos kahapon, ngayon at kailanman. At mga kapatid, alam niyo ang inspiration din po natin ngayon sa linggong ito, the Music of the Gospel Song ay walang iba yung awitin, ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman, sumpa ko'y ibigin ka, ngayon at kailanman. Hindi ka na mag-iisa ngayon at kailanman. Sa hirap o ginhawa pa, asahan may kasama ka, sinta. Na para bang isang relasyon na nakita ko sa taong ito na may pangailangan, nakita ko sa taong ito parang lito-lito sa buhay at kailangan niyang karamay. At sinasabi ng awiting ito, ngayon at kailanman, ang pagmamahal ko sa iyo, ang paggabay ko sa iyo. At mga kapatid, napakaganda din po ang ating Ebanghelyo ngayon. Ito ay angkop na angkop din po sa ating pagdiriwang ngayon sa Father's Day. At ang Ebanghelyo natin ay ayon sa Ebanghelyo ni Saint Matthew chapter 9 verses 36 to chapters 10 verse 8. Again, ang habag ng Panginoong Diyos kahapon, ngayon at kailanman. At alam niyo mga kapatid, napakaswerte din po natin, napakapalad natin dahil nga kahapon, ngayon at kailanman, nakikilala ko po na ating panauhin ngayon dito sa 11th Sunday in Ordinary Time ay hindi lang po siya ngayon lamang. Pang-4 na po siya na bisis naging panauhin natin sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Bakit nga ba? Unang-una, dahil kilalang-kilala ko po. Dahil pinagdiriwang natin yan ang Father's Day, siya po isang tatay sa pagkilala ko sa kanya. Hindi lamang sa panglabas na anyo, kundi sa kaloob-looban din po. At nakikita ko dito, nung umpisa pa lamang, nung una, kahapon, ngayon, at kailanman, hindi magbabago ang kanyang pagmamahal, hindi magbabago ang kanyang puso at paglilingkod sa ating mga kapatid na nangailangan. At mga kapatid, again, welcome to the Music of the Gospel, Brother Ed Miranda or Eduardo Miranda, dito ngayon sa 11th Sunday in Ordinary Time. Magandang araw po, Father, at sa lahat ng taga-subaybay natin. Tama po, ika-4 ko na po itong testing sa inyo. At nalulugod po ako na muli ay makatalakay kayo sa isang napakagandang topic na ating pag-uusapan. At blessed na blessed din po ako, Brother Ed, no? Dahil hindi kayo nakatubili. Dahil yung naalaala ko na ngayon sa linggong ito ay Father's Day. Sabi ko, naku,
ang angkop na magbigay sa atin ng o maging bahagi sa ating Music in the Gospel Sunday Reflection ay walang iba kundi si Brother Eduardo Miranda. Ang nakikita ko yung pagiging tatay niya kahapon, ngayon at kailanman. Yung pagiging tatay ko po, Father, actually po ako po ay may 4 na biological children. Isang babae at saka 3 lalaki. Pero I have several adopted children na lumaki sa amin. Nandito nga po yung isa, yung kasama ko ngayon, si Calvin J, CJ, ay sa amin na po lumaki. Sanggol pa lamang po siya, ay nasa amin na. Yung nanay niya ay amin din po na inampunong araw at ganun din yung ate ng nanay niya. So kami po ay marami na mga na kup-kup na mga tao. Ngayon ay medyo may mga kani-kanyang buhay na. At kasi po nakagisnan ko po ito sa aking mga magulang. Nung mga bata po kami, meron kaming mga ipakikilala na lang ng nanay ko tsaka ng tatay ko. Ito bago yung ate, ito bago yung kuya. So, lagi kaming mayroon na stranger sa bahay namin. Tapos, nawawala. Yung pala nakakatapos na ng pag-aaral. Yun na ano po yung kinukupop ng nanay ko tsaka tatay ko. So, doon po nagmula yung aking pag-aampon ng mga anak. Alam mo bro, ito din po ay talagang angkop na yon sa ating pagnilay-nilay, pagbabahagian ngayon. Dahil ito ay Father's Day at sa Ebanghelyo natin ngayon, yung habag o sa wikang English ay compassion. Yes. Ang sinasabi natin, pamagat natin, ang habag ng Diyos kahapon, ngayon at kailanman. Dahil makikita natin sa unang pagbasa naman natin talagang from the book of the Exodus, napakaganda dahil pinapatunayan na, pinapakita na, pinapaalalahanan tayo na ang pag-ibig ng Diyos, ang habag ng Diyos ay hindi lamang ngayon. Umpisa pa lamang sa, siguro masasabi natin, nung nilikha ang tao ng Diyos, talagang is out of His love. Hindi po accidental ang tao. Dahil out of His love, tinitingnan niya, pinagmasdan niya, ginagabayan niya ang kanyang nilikha dahil larawan ito at kawangis niya. No? Kaya nga po bahagi po ng habag ng ating Panginoong Diyos sa tao ng magkasala ito ay ipangako niya ang kaligtasan ito doon sa Genesis 3:15 na sa pamamagitan ng isang babae na alam naman natin hindi na yun si Eva kasi nauna na siya ng karapatan na maging bahagi ng kaligtasan kasi ipinahamak na niya ang isang katauhan. Pero ito po ay pagpapahayag ng darating na magiging ina ng tagapagligtas at ito nga yung si Mama Mary, si Blessed Virgin Mary. So nandun na po yung habag. Pagkatapos magkasala, ipinangako ang pagliligtas agad ng Diyos. So nandun na po automatically yung habag ng Diyos. Simula pa ng existence ng tao. Yun nga, sa unang pagbasa natin, pinalalahanan si Moses. Yes po. Pinalalahanan si Moses kung ano ang ginagawa doon sa mga Israelita, naging alipin ng mga Egyptian. Kung paano ang habag ng Diyos gumagawa ng paraan para maiahon ito ng mga Israelita ito, maging alipin nila sa kamay ng mga Egyptian. Ito talaga din po ang napaganda nating pagnilay-nilayan. Dahil yun nga, sa buhay mo bilang isang ama at marami kang ina-adapt na mga, sabihin natin mga kabataan na ngayon naging professional na, natatapos na sila sa kanilang pag-aaral, no? Ay makikita ko doon sinasabi ni Dalai Lama, no? Na sinasabi doon na napakaganda lamang balik-balikan ito. Sinabi niya na highlighting the compassion as essential to human existence. Para baga nakikita ko dito is the way of life already. Yes. No, na para baga isang tao, kung wala siyang habag, hindi kumpleto yung pagiging tao niya. He will be less of a human without compassion. Without compassion. Pero with compassion, nabubuo yung pagiging tao niya. Para bagang ang makikita din po natin dito sa pagkakataong ito, no, na talagang part na sa buhay natin dahil tayo ay likha ng Diyos ayon sa kanyang kawangis at larawan. Yes. Kung ang Diyos ay mahabagin, yung sinasabi niya nung likha tayo, sabi that is good. Kabahagi na nung the goodness of God na hinasik sa atin, yung kanyang habag. So habag ng Panginoon nandiyan sa atin. That's why na nakikita ko sa buhay mo,
yung pag-adapt mo sa mga kabataang ito at naging professional na ngayon, ay nandiyan na, kabahagi ng buhay mo to. Kabahagi ng buhay. At sa amin din po bro, 4 kami magkapatid. Isa dito ay adopted. O isa din po dito ay adopted. At yun nga, nakikita ko sa aking mga magulang, parang hindi lamang yun, kundi may mga kapatid kami, mga kilala, mga kamag-anak na pupunta sa amin, binibigyan nila ng pansin, binibigyan ng pagpapahalaga. Dahil nakikita ko, again, it's the way of life na hindi mo pwedeng masasabi na compassionate ako dito sa isa, sa iba naman ay hindi. No? Opo nga, Father. Yung katulad nga po ng pagiging mahabagin ng tao, ay pwede kasi na maging subjective yung habag ng tao. Kailangan yung habag ng tao parang objective ito na tutularan niya ang habag ng Diyos. Kaya nga 'di ba sabi ni Jesus, be merciful just as your Father is merciful. Is merciful. So yung habag natin kailangan ito ay objective, at ang objective nito ay maabot yung sinabi ni Jesus na maging mahabagin tayo katulad ng kanyang ama. So yun yung objective natin. Hindi po pwede yung mahabagin tayo dahil gusto natin, kasi magiging selective tayo eh. At sabi mo nga, Father, di ba, pagka selective ang iyong pagiging mahabagin, hindi ka mahabagin at all. Pag hindi ka mahabagin, pag hindi mo ito pinapakita sa iyong gawa, no, ay hindi yan isa fake na habag yan. Yes. O masasabi natin, that is only sympathy. No, it's only sympathy. At ang napakaganda dito bro, yung sinasabi ni Plato. Sige. Anong sinasabi ni Plato dito? Sabi niya, be kind, no? For everyone you meet is fighting for a harder battle. Ibig sabihin niya, Father, yung lahat ng tao na mamimit mo, kailangan compassionate ka kasi hindi mo alam kung ano pinagdadaanan niya. Baka mamaya dumadaan pala siya sa isang bagay, sa isang damdamin o sa isang karanasan na mabigat, tapos magiging magiging marahas ka sa kanya. So siguro kaya merong mga tao na nagre-react sa kanyang kapwa ng violente dahil hindi naiintindihan yung pinagdadaanan niya, tapos tatatuhin siya ng hindi mabuti. So maganda, sabi ni Plato, di ba, yung maging compassionate tayo at all times. At all times. Kasi hindi nga natin alam kung ano pinagdadaanan ng tao na yon. Ito yung napakaganda bro. That's why sinasabi ko rin na ang isang taong mahabagin ay way of life niya na. Kahit sino yung makaharap niya, sino yung nakikita niya, hindi ito masisiparate sa kanyang buhay. Hindi ito magkaroon ng dichotomization na pipiliin lang kita dahil kilala kita, kamag-anak kita, or may utang na loob ako sa'yo. Hindi. Kahit wala kang utang na loob, hindi kita kilala, nakikita kitang nangailangan ka, lumalabas yung kaagad yung habag. Yes. No? At ito yung, di ba, sa the Good Samaritan. Yes, Father. Hindi mo man kilala yung taong yan, ngunit nakahandusan siya ng nangailangan. At yun ang totoong habag. Yes. Compassion. And ito yung nakikita ko bro, napakahalaga sa atin. Sa society natin ngayon, kasimbahan natin ngayon, ito ay napaka-challenging. Dahil madali lang kami, tabi-tabi lamang, makaparian, or mga naglingkod simbahan na ay naawa ako sa kanya, na kawawa naman ng taong yan. Ngunit hanggang salita lang tayo. Yes. Hanggang bibig lang tayo. Ngunit in action, wala. Wala na. That's why in our gospel of today, Jesus was moved. His heart was moved with pity. So, napakaganda is moved. Na ito yung nakikita ko rin bro, sa the word compassion as two words. Yes. In Latin, cum is wed, passion is the suffering, the passion of Jesus, the suffering of Jesus. So pag ihambing natin sa mga kapatid natin,
na naghihirap sa panahon natin ngayon sa ating sitwasyon, no, na biktima ng korupsyon, no, ng korupsyon ng ating society natin, biktima kung ano-ano man yung mga nakaraang biktima sa yung patayan, ang mga JK, mga mahal na sa buhay na naghihirap dahil wala nang magtataguyod sa kanilang pamilya, no? At again, dito makikita natin na sandali muna, anong klaseng habag na mayroon tayo, no? At ito yung sa simbahan natin na o sa society natin, yung compassion na ba yun ay isang compassion na lumalapit ka, ikaw talaga yung naghanap ng paraan para ma-reach out mo yung mga taong yon. Yung salitang compassion, you have to put yourself in the shoes of others, not the other way around. Father, parehas tayo may kakilala, no, na very compassionate. Diba? Si Boss Sam. Si Mr. Sam Alvarado. Siya ay very compassionate kind of a person. Siya ay boss, pero gano'n na lang yung compassion niya sa kanyang mga empleyado, empleyada niya, na kahit nga kinakailangan na alisin, pero dahil doon sa compassion, pinananatili pa rin niya. Dahil kaya sa'yo nang may tadhanan ako'y isilang sa mundo upang sa araw-araw ay siyang makapiling mo, upang ngayon at kailanman ikaw ay mapaglingkuran. Napakaganda yung sinasabi mo kay Bro Sam. Yes. At sabi ko dito is the way of life already for him. Yes. Dahil hindi lamang doon sa mga niya, hindi lamang sa mga tauhan niya, pupunta pa doon sa kulungan. Yes, tulong Father. doon kay sa Charity Sisters, Yes. no? Pupunta pa doon. At doon sa mission niyo, doon sa sa mga mangyan, sa Mindoro. At dito makikita natin na his way of life, really, talagang yung compassion, nandiyan na sa kanya. Yes. At saka yun yung pagsasabuhay ng sinasabing ano ba yung compassion. Ito talaga yung actualization of what compassion is all about, no? Talaga yun, si Brother Sam, talagang pumikilos siya, hindi lang siya yung parang nagsasalita na maging mahabagin tayo, kundi actual talaga, nahabag siya sa kapwa niya. Kaya Father, ang daming mga ginagawang mga acts of compassion sa mga mahihirap, yung mga taong nasa kalye, yung mga preso, naaya ko siya sa kulungan, pumapunta talaga sa kulungan, tapos yung mga yung Home for the Aged, ni Mother Teresa, at saka yung Sisters of the Abandoned dito sa San Juan. Alam mo, at saka iba't iba pa, Father, talagang yung personification ng what is compassion all about ay isinasabuhay na talaga. Alam mo dito, bro, yung pag nilay-nilayan ka rin po ito, dahil pagpunta mo pa lamang doon sa kulungan, may iba tayong mga kapatid nang didiri pagpunta sa kulungan. Ngunit ang totoong compassion, you have to move forward. Yes. No? Hindi yung nang didiri ka, ayaw ko. Yung totoong compassion na talagang you have to move forward to reach out kahit pa man sino yan sila. Kaya hindi mo makilala yan. Ngunit dahil nahapag ka sa kanila, you have to find remedies kung ano yung mabibigay mo sa kanila sa simpleng pamamaraan, sa simpleng sa simpleng kakayahan mo. Hindi po pwede kasi, Father, yung sabi nga ni James sa kanyang epistle, hindi po pwede yung parang sasabihin mo lang na sa pangalan ni Jesus ikaw ay mabusog, tapos pinray over mo lang siya, tapos wala ka namang ginawa. So yung compassion ay kailangan may kilos, may gawa. Meron kang gagawin para yung kahilingan o yung pag-asam ng kapwa mo ay matupad sa iyo. Hindi lang niya marinig na siya kinaawan, kundi maranasan niya yung awa mo. So talaga kailangan yung isa sa katuparan, yung ano ba yung hapag. Alam mo, bro, dahil pinagdiriwang natin ngayon ang Father's Day, ito talaga yung hinanap-hanap natin. Ito talaga yung nirecognize natin sa ating pagdiriwang ngayon ng Father's Day. Dahil may mga tatay po talaga na kahit ano nang walang-wala na sila sa buhay,
no? Talaga yung sinasabing aligi ng tahanan para may masasandalan yung kanilang mga mahal sa buhay. Hindi nagsusurrender. I think this is now the purpose or talagang ito yung pinakadahilan kung bakit na-recognize natin ang ilang mga ginagawa sa ating simbahan, sa ating of course, sa pamilya, sa ating lipunan, yung mga tinuturing natin ng tatay, no? Na walang-wala na, talagang sige pa rin ng sige. Yung mga jeepney drivers, hindi ba, Father, no? Mga jeepney driver. Yung mga tatay na yan, Oo. naiinitan, naalikabukan, nauusukan, pero patuloy na nagmamaneho Mga laborers sa kanilang natin. mga laborers, yung mga construction workers, Yung mga mangingisda nasa gitna natin. ng init, yung mga Oo. mangingisda, yung mga magsasakay, yung mga tatay na yan. Diba? Sila talaga yung tunay na may compassion. Kasi alam nila na dapat nila na arugayin yung kanilang mga anak. Kailangan nila na buhayin yung kanilang pamilya. So nagtitiis talaga sila. Na lahat ng hirap ay dadanasin nila para lamang maibigay yung kanilang compassion. Yung compassionate heart nila ay mai-share nila sa kanilang mga anak. Alam mo, tabi-tabi lamang din po bro, susugan natin yung mga sinasabi mo. Sa ating lipunan kasi natin, may mga kapatid tayo na inasahan nila na maging tatay sa pag-aahon ng kailang sitwasyon sa buhay. Ngunit ang nangyayari ay iba, no? Iba yung sa lipunan natin, yung corruption natin ngayon, no? Na yung sila ituturing ka na tatay na iahon mo sila sa kanilang kalagayan. Ikaw pa ang naging mabigat, ikaw pa ang naging sanhi, no? Para maranasan nilang paghihirap na yun. No? Yung tawag pa nga sa ibang politiko kapag sa panahon ng eleksyon, ang ama ng ating bayan. Ama, yan, diba? Tama. Ibinabando, ina-announce yung pagiging ama ng bayan. Tapos pag naupo na, hindi na nagiging ama ng bayan. Nagiging ama na ng kanyang sariling pamilya. So, nawawala na yung buong bayan. Kaya kahit na kumuha ng hindi kanya, ay mangurakot para pasayahin o paligayahin yung kanyang pamilya, ay gagawin. So, wala na yung pagiging ama ng bayan. Sa kabila nito, ama na lang ng pamilya. Sa kabila nito, ang dami niyang inaapakan na nagtitiwala sa kanya, na iahon sana niya dahil siya ang pinagkatiwalaan ng ama siya. Oo. At tabi-tabi lamang din po bro, talagang hindi lang po sa lipunan, baka masasabi natin mga kapatid, bakit hindi kayo tumatanaw, Father, sa simbahan? So, tabi-tabi lang again sa mga kaparian natin. Challenge po ito. Challenge po ito na hindi hanggang misa lang tayo, pagkatapos balik na naman sa sa opisina o sa kwarto natin. Yes, ang galing natin magpapaliwanag sa salita ng Diyos. Ngunit, ang totoong buhay natin ay may boundary. Nilagyan natin ng balakid na yung sinasabi ni Pope Francis, go to the peripheries, ay mangangamoy ka ng tupa. Smell like your ship. Ang sa atin, nangangamoy tayong kwarto lang natin. Yung napakaganda nung binibigyan ng pagpahalaga yung synodality, yung year of synodality. Ano na ang bunga dito din, Ano ang bunga dito? At again, ito is challenge sa ating lahat. Challenge sa ating lahat yun. Naghangad man tayo na magkakaroon ng pagbabago ang ating lipunan, naghangad man tayo na magkaroon ng pagbabago ang ating simbahan. Ngunit, pag compassion is not our way of life, ay hindi natin masukulaparan yun. Hanggang pangarap na lang tayo. Kailangan, Father, di ba, maging bahagi ng daloy ng buhay mo, yung awa, yung habag, para yung kapwa mo na naghihintay ng awa at ng habag, maging bahagi ng daloy ng buhay mo. So, kung lahat tayo, magiging daloy ng buhay natin ay pagiging mahabagin, so yung mga tao na ipapadala sa atin ng Panginoon, yung mga tao na hahayaan ng Panginoon na mag-cruise ang landas natin, ay maabutan natin ng habag natin. So siguro kukunti na lang yung mga tao na naghihinanakit sa mundo. Yung sabi ni Jesus, yung nalilito, yung confused, di ba? Bakit ako confused sila? Siguro confused sila dahil walang gumagabay sa kanila. Di ba? Yung confused sila dahil walang tumutulong sa kanila. So anong gagawin nitong mga tao na ito na litong-lito? Para silang, sabi ni Jesus, yung parang mga
tupa na walang Oo. pastol. Ito yung napakaganda talaga pong ebanghelyo natin, bro. No? Na nakikita ni Jesus itong mga kapatid natin ito, yung mga taong ito na yun, litong-lito Yes. at inaabandona pa. Yes. Hindi lamang sila nawawala na sa tamang pag-iisip dahil saan naman tayo papunta dito? At again, may mga kapatid tayo, ang dami tayong mga kapatid sa kasulukuyan ding panahon na ganun ang nangyari sa kanilang buhay. Litong-lito, ano nangyari sa kanila? Bakit palagi nag-aaway niyan sa Senado, walang pag-iintindihan yan? No? Bakit ang self-interest lamang ang pinapaubaya, pinapairal sa kanila? No? Tinitingnan yung mga kapatid natin na litong-lito na kung ano ng direksyon ng ating Lipunan. Oo. So, ganito din po, nakikita ni Jesus yung pangailangan. At isang tugon ni Jesus, yung his heart is moved with pity. Yung compassion, na ilagay niya ang sarili niya sa kapakanan ng mga taong ito at wow. Kaya nga pinakilala rin ni Jesus ang sarili niya, di ba? Ako ang mabuting pastol. Yan, oo. So para na doon sa mga tao na nalilito, yung hindi nila alam kung saan sila susuling dahil nga sa kalituhan sa buhay, ay dapat lumapit doon sa mabuting pastol. At ito ang ating Panginoon. So gagawin lang natin, lahat naman tayo merong mga kalituhan, may mga aspeto ng buhay natin na meron tayong kalituhan. So lapit tayo kay Jesus na mabuting pastol. And of course, yung pagiging mabuting pastol naman ni Jesus ay spiritual ito eh. So saan tayo lalapit ng pagiging mapastol? Eh di sa katulad ninyo mga pare na gagabay sa amin. Ito rin natin ng mga tatay ng Yes, tahanan. sa amin din naman, sa mga tatay ng simbahan, Yes, tatay ng ating ng tahanan. lipunan. Yung mga anak lalapit sa amin pagka gustong magpagabay sa amin. At ganun din naman, tayo naman din ay pastol ng kapwa natin. Paglabas ng bahay natin, paglabas ng gate natin, pastol naman tayo sa ating kapwa. So yun, magbibigay naman tayo ng direction sa kanila. Oo. At ito yung napakaganda dahil sa topic natin ngayon, ang title natin ngayon bro ay ang habag ng Panginoong Diyos. Kahapon, yung sinasabi natin na wala po talaga, umpisa nandun yung habag ng Diyos. Ngayon, dahil ito ay hamon sa atin ngayon, magpakailanman. At napakaganda sa Ebanghelyo natin na sabi ni Jesus, magdasal kayo, tingin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala ng mga nganipa. Ibig sabihin, we're looking forward na marami pa. We're looking forward na marami pa tayong mga kapatid na handang-handa na mag-alay ng kailang buhay. Napakagandang balik-balikan yung buhay ni Mother Teresa. At yun talagang concrete na party ng compassion, yung sinasabi ni Mother Teresa, nanghingi siya ng information sa kanyang Mother Superiora. Nakita niya ang kalagayan ng mga tao nakapaligid sa kanilang kumbento. Sabi niya, Mother Superiora, manghingi lang po ako ng tatlong, bigyan mo ako ng permission sa tatlong hingin ko sa'yo. Sabi niya, gusto ko pong makilala itong mga taong ito, makilala. No, makilala, ibig sabihin, pag gusto mo silang makilala, puntahan mo sila. At hindi yung sapat para kay Mother Teresa. Sabi niya, ang pangalawa, Mother Superiora, gusto ko pong maging katulad nila. Immersion. Nung talagang in-immerse mo yung sarili mo sa kanila. Sumama ka sa kanila. Kahit mga bata, mga gutom, mga may sakit, samahan ko sila. At ang pangatlo, gusto ko pong mamumuhay katulad nila. Imagine paano mo makikita kung ang sarap-sarap tingnan kung paano ang Diyos sa anyo ni Mother Teresa makikita natin ang Diyos. No? Para sa mga tatay, Happy Father's Day sa inyo. Naalala ko ang tatay ko, si Tatay Eufebio. We lost him in fact many years ago, but we still remember him, how he has been a good father. He had been a good father to us. At saka din sa mga tatay, mga kapatid kong tatay, mga mabubuti ring ama sa kanilang pamilya. Kasi hinasa kami ng tatay namin para maging mabuting ama sa aming mga pamilya. At ganun din sa mga kaibigan namin, lalo na kay Brother Sam, na isang napakabuting ama. Happy Father's Day sa inyo. At ganun din sa lahat ng mga pare. Wow. Happy Father's Day. Happy Father's Day po. Father. Talagang pagkilala ko sa iyo nung una pa man ngayon at
bukas. Ganun pa rin, walang pagbabago si Brother Ed. At again, mga kapatid, the music of the gospel, Sunday reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ngayon at kailanman, sumpa ko'y ibigin ka. Ngayon at kailanman, hindi ka na mag-iisa. Ngayon at kailanman,